Handaan na po natin ang ating puso't isipan sa ating mensahe ngayong araw. Palad po tayo dahil po ang ating mensahero ay hindi na po iba sa atin. Meron po siyang dalawang anak na si Marcus at si Yumi at ang kanya pong asawa ay si Sister Terene Pomoseno. Isa rin po siya sa member ng ating praise and worship team at ngayon po siya ang ating youth pastor. Tinatawag po ang ating mensahero ngayong araw si Pastor Alan Nepomuceno. Good morning po. Magandang umaga. Salamat tayo sa Panginoon sa magandang weather na meron tayo ngayon. Medyo mainit, medyo humid ang panahon pero salamat sa Panginoon dahil nandito tayong lahat. Napansin ko medyo kakaunti tayo ngayon. Marami sa mga kapatid ang wala ang mga taga-Batasin, si Nati Joanne wala, si Nati Linda wala. Pero salamat sapagkat sabi nila kapag konti lang ang magsasalo-salo, mas marami yung makakatanggap. So, pagsaluhan natin ang hapag ng Panginoon sa araw na ito. And as read, it can be found in James chapter 4 verse 11 to 12. The topic given to me is, do not speak evil against one another. Do not speak evil against one another. Ayaw. Ayan. Okay. Kilala niyo ba ang mga to? Kilala niyo ba sila? Parang isang pangalan lang naririnig ko, ano. Sabi nung isang Filipino-Australian na bata sa isang YouTube o sa isang TikTok ay, in the Philippines, we don't say good morning. We say, Mare, ano ang latest? Ano? There are many words in the Oxford Dictionary that was already included sa English dictionary. These are Filipino common words na nailagay na sa Oxford Dictionary. One of those is balikbayan. Wala hong direct translation ng balikbayan, kaya nilagay sa Oxford. Another is batchmate. It sounds English, pero wala talagang totoong English word na batchmate. Sa Pilipinas lang meron yan. Sa Pilipinas lang din merong dirty kitchen. No? Ang dirty kitchen, sabi natin, we have a show kitchen na malinis, maayos, halos hindi natin gamitin, tapos meron tayong pang-araw-araw na tinatawag natin, dirty kitchen. Not necessarily dirty, pero this is the common kitchen na ginagamit natin every day. Iba pang mga salita katulad ng kikay, sari-sari store, walang grocery di ba? Grocery sa English, pero sari-sari store, wala. Tabo, walang direct translation ng tabo sa English, kaya nilagay na rin sa dictionary. And soon, the word marites can be one of these words. Ang asawa ko po, ang palayaw niya ay marites. No? But I'm speaking about a different marites. Marites is a Filipino slang word that is really popular these days. Kailan lang ito? Siguro mga 2020, doon lang natin narinig yung salitang marites. And this word refers to the people who love to do gossip. Filipino loves gossip. Gustong-gusto natin ng chismis. Pastor William, siguro, one of the cultural heritage that we have is that we love gossiping. Filipinos. And marites is a common name for a girl, but now it is used to refer to people who love to talk about other people's lives. Mare, ano ang latest? The marites, the nature's high-definition, ultra-sensitive monitoring system with the scientific name Chismosis mariticensis.
aka chismosas. Ang mga marites ay may matalas na paningin. Ang bawat isang mata ay maaring makikita ng higit sa 100 metro at umaabot ng 200 metro naman kung gagamitin ng dalawa. Higit pa sa kakayahan nila sa pinakamalakas at pinakamabilis na computer. The marites can handle up to 10 terabyte of data per second with mouths built for high-speed information transfer, spreading data faster than your internet's provider's Wi-Fi. Ilang Mbps kaya ang kaya nito? They are restless hunters. Day or night, when they focus their eyes like the Hubble telescope, they start to collect data and quickly transfer it to their fellow marites. Mare, ano ang latest? And beware, they might be just within your neighborhood or mamaya, they are just sitting beside you today. They will surely divide and conquer. And this is the warning. If we have Christian marites, this can divide our church. Isa ka bang marites? Isa ka bang marites? Let's all pray. Let's ask for wisdom before we go through the Word of God. Panginoon na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Sapagkat hindi mo lang dinala ang iyong bugtong na anak sa amin. Ang mamatay para sa aming mga kasalanan. Danasin ng hirap, may pako sa krus. Ngunit Panginoon, dinala mo rin ang Holy Spirit upang kami ay makapagpatuloy sa aming pamumuhay. Lord, gawin mong praktikal ang aming pag-aaral sa araw na ito. Kayo, Panginoon, ang magturo sa amin. Kayo, Panginoon, ang magbigay sa amin. Ang karunungan na aming magagamit. Hayaan mo itong magbunga sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po ako pumunta doon sa teksto ng ating pagbabatayan, I want to have a brief summary or maiksing overview ng the book of James. The book of James is a very practical book. And by the way, the writer is Santiago, si James, na kapatid ng ating Panginoong Jesus. Sabi nila, half-brother lang. Kasi, di ba? Mary was holy. Si Mary ay dalaga nung siya ay, ang ating Panginoong Jesus ay pinanganak. Ngunit si James naman ay anak legally ni Jose at ni Maria. Kung iisipin natin, legitimate pala si Jesus. Jesus is not a legal son. He was born of the Holy Spirit. Sa Tagalog, alam natin to, anak sa pagkadalaga. No? Ang tawag sa kanila. Mga marites, nako, alam na alam nila. Nako yun, anak sa pagkadalaga nila yan. Di ba? Jesus is one of anak sa pagkadalaga. And during that time, when Jesus actually is doing his ministry, according to the scholars, James was not a direct follower of Jesus during the Savior's time on earth. For 33, more or less, years on earth, James did not really follow Jesus. He was never part of the 12 disciples. You will never see him going to Galilee, going kasama sa bangka, kasama ng 50,000. No accounts of James was written that during the time of Jesus, until his death, James, his brother, was there. He is not a believer. And only when the resurrection comes, James showed his faith to Jesus. After witnessing the Lord's resurrected body, James became one of the leaders in the church of Jerusalem. And when we say Jerusalem, this is where the Jew, yun pong mga Hudyo, ay nandoon. So, he is one of the Christian Jew. And we know the Christian Jew. They still believe of the Old Testament. They still follow the Old Testament.
the Ten Commandments ay nandoon pa rin. They are so focused on practical application. Ano? They are so focused on doing. So Paul, actually, during that time, even he called James one of the pillars of the church. And if you're going to go back to the book of Acts, sabi niya, we should start building our church in our Jerusalem, sa ating Judea, until the ends of the earth. But the church actually started in Jerusalem, and James is one of the founder or one of the leaders of that church in Jerusalem. Sabi niya dito, the book of James looks like a bit like the Old Testament book. Para siyang Old Testament book. In a way, when you read the Pentateuch, the 5 first book of the Bible, you will see requirements. Anong kailangan kong gawin? Anong kailangan kong i-apply? Anong practical na kailangan kong gawin so I can be holy. It has a great emphasis on pursuing holiness. The book of James is filled with practical wisdom for Christians, calling us to live out genuine faith through good works. We don't work to be saved. We work because we are saved. Okay? Clarification. The Old Testament says, gawin mo to para ikaw ay malinis. The New Testament says, malinis ka na eh. Huwag mo nang gagawin to. This is the difference. And the book of James is basically giving us more emphasis on this. James has a strong ethical emphasis. Ethics that consistent with the moral teachings Jesus gave to his people. And like Jesus' teachings, the book of James is a source of both exhortation and comfort. This is big time, reproof and encouragement. Ibig sabihin, during that time, kailangan balansehin ni James sa mga Hudyo ang aral ni Kristo at yung Old Testament. So kailangan niyang manaway. Kapatid, ligtas ka na, malinis ka na, kaya dito na tayo. Huwag na tayo sa liko. Malinis ka na, kaya hubarin mo na yung damit mo na madumi. And this is the emphasis of the book. And I want us to align ourselves just like a Christian Jew. Na noon, galing tayo dun eh. Di ba? Galing tayo dun sa magdasal ka kapag ganitong oras na kapag narinig mo yung bell ng simbahan ng alas 6 ng hapon, lahat uuwi na, pupunta na sa altar at magdadasal na. Magsisimba ka tuwing linggo, maglilingkod ka, tumulong ka sa mga mahihirap, nakalista yung magagandang bagay na kailangan mong gawin at akala natin noon, ito yung makakapagligtas sa atin. But I want us to align ourselves that now we have been clarified that we are already saved, that we are already forgiven. That's why we don't go back dun sa mga dati nating mga gawi. For today, ang sabi nung, if we're going to open your Tagalog Bible, the title of that passage will be, Huwag kang humatol sa kapwa. Pwede rin naman nating sabihin, huwag kang maging marites. James 4:11-12, nais ko pong buksan natin ang ating mga Biblia doon sa teksto na yan. Gusto kong unti-unti, imayin natin kung ano ang nais ipakita sa atin ng Panginoon dito. It's not just Jerusalem's problem. It's other churches' problem. And if we can see, even Paul actually has the same intention to the Christians that he is writing. Iba-iba ang mga churches, iba-iba ang mga problema nila. And we can relate.
we have different problems in this church. Sa mga taga-Epeso, sabi niya, mamuhay kayo ayon sa liwanag. Dati kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Di ba? Parang magkasing tunog lang ng intensyon. Dati kayo nasa kadiliman na eh. Ngayon, kayo'y nasa liwanag na. Kaya, mamuhay kayo ayon sa kaliwanagan. The same intention of James to his letter. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Nasa liwanag ka na, huwag ka nang bumalik sa kadiliman. Dito ka na, mamuhay ka ayon, nararapat sa mga taong nasa liwanag. Dinagdag pa niya doon, Ephesians 5:15, sabi niya sa mga taga-Epeso, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Again, it's a warning, maybe a command, an order, hindi suggestion, pero sabi niya dito, mag-ingat kayo kung paano kayo lumalakad. And in verse 11 ng passage na binasa natin, sabi niya, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Papansinin natin kung paano in-address ni Santiago yung mga Christians. Anong tawag niya sa kanya? Mga kapatid. Inulit pa niya yon, sabi niya, ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid. There is a context of family. And for this, I go to my first point. By the way, I only have 2 points today. At gusto kong hukayin natin ang hukayin nito. Huwag kang marites dahil kapatid mo ako. Magkakapatid tayo. First point, nais nating makilala yung tunay na kapatiran. Anong ibig sabihin ng real brotherhood, sisterhood? What is family in a Christian's perspective? Ang pahayag ni Santiago ay nakataon sa konteksto ng isang pamilya. It is in the context of family. Us Christians is a family. We are part of a big family. Tayo dito sa church, mas ramdam natin yon. Bakit tayo hindi nagpatuloy sa online na lang? Online na lang tayo. Walang pamasahe, hindi ka magbibihis, di ba? Tapos, in the convenience of your home, because it is impossible for us to feel the real family online. Madalas nga, kapag online, hindi pa nagkakaintindihan. Di ba? Ewan ko dun sa mga nagtatrabaho dito, those attending Zoom meetings, those attending online meetings, how hard it is for us, minsan, hindi mo ma-express yung gusto mong i-express during the meeting because you are limited of not being in a face-to-face meeting. And it's the same with us. The church is a big family. At bilang isang pamilya, simple lang ang nais iparating ni James o ni Santiago, huwag tayong magsiraan sapagkat ito ay gawa ng isang kapatid or sapagkat tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Sabi ko kanina, yung marites, yung isang marites sa church natin, kapag ka nagpatuloy, it can divide the whole family. John 10:10 says, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. We as one family. Sisiraan mo ba ang kapatid mo? Kung kapatid mo sa laman, ipagkukwento mo ba siya sa iba?
Lalo-lalo na siguro kung kapatid mo sa Panginoon. Madalas, itinuturing natin ang bawat isa bilang pamilya pero nakakalimutan natin kung ano ang tunay na ibig sabihin nito. Hindi man tayo pamilya sa dugo, tayo ay pinagbuklod ng katotohanan, tayo ay may isang Ama sa langit at tayo tinuturing ng mga kapatid kay Kristo Jesus. Sabi ng Efeso 2:19, sabi niya, sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan o kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Mas malinaw yung English nito. Sabi ng English, now you are no longer strangers to God and foreigners to heaven, but you are members of God's very own family. Citizens of God's country, and you belong in God's household with every other Christian. Sabi niya, you are member of God's very own family. You are now citizen of God's country. And you belong sa household, sa sambahayan ng Diyos with every other Christians. Dito po nila kinuha yung salitang Catholic. You know what's the meaning of the Catholic? It means universal church. So when you say a Catholic church, it's actually a universal church in the sense. And we also believe that we belong in a universal church and we belong in a universal family where all of the Christians around the world have the same faith and have the same belief through Jesus. So in Ephesians chapter 4 verse 3, sabi niya, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Colossians 3 chapter 12, sabi niya, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Different personality, magkakaibang kultura, magkakaibang pinanggalingan. Yun lang differences natin, kunyari yung differences ng probinsya natin na pinanggalingan. Minsan, hindi na pagkakaintindihan. And God knows about it. No? God knows, galing kayo sa ibang pamilya, iba ang palaki sa inyo ng magulang ninyo. God knows na galing kayo sa ibang kultura, sa ibang community, at maaring the way you live in that community is different with other people. Kaya sabi niya, maging mahabagin kayo, maging mabait kayo, maging mapagkumbaba, maging mahinahon, at mapagtiis. Pumunta kayo sa ibang church, sa ibang Christian church. Anong nanonotice ninyo? Hindi ba pareho tayo na mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, mapagtiis? Kunyari, bumisita lang kayo. Hindi ba the way they speak to you as a visitor, or maybe because you are also a Christian, they acknowledge you that you are a Christian. At yung behavior nila is Christian. And we are bonded by this behavior. In Ephesians chapter 4 verse 3, sabi niya, let's make every effort. Gawin nyo ang lahat. Gawin nyo ang lahat upang tayo magkaisa. To keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pangarap mong pamilya? Ano ang pangarap mong pamilya? Ang pangarap kong pamilya ay tanggap kung sino ako. Hindi ako perpekto, marami akong kamali ang ginawa, ngunit yayakapin pa rin ako ng aking pamilya. Ang pangarap kong pamilya hindi magtatago sa akin. Kung may mali akong ginagawa, sila ang unang magsasabi sa akin nito upang hindi na ako magpatuloy sa pagkakasala. At lubos kong tatanggapin ang kanilang pangaral at pagsuway sapagkat sila ay aking pamilya. Ang pangarap kong pamilya, hindi ako sisiraan sa iba, pagkos ay poprotektahan na nga ako mula sa mga taong maninira sa akin. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sisters or judges them speaks against the law.
and the Judges. James chapter 3 verse 9 to 11, kung babalikan natin, alam natin the very practical application of our tongue. Alam na natin yan. Kapag sinabi ni Kuya Homer, hanapin mo nga yung taming the tongue. Kapag ka nag-topic tayo ng taming the tongue, saan mo hahanapin yon? Sigurado yon, hanapin mo kay James. James chapter 3 verse 9 to 11, sabi niya, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. Tayo. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Colossians chapter 3 verse 14, sabi niya, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait. Sabi ni Jesus, kung ano ang pinapasok mo sa iyong katawan, sa iyong bibig, ay siya ring lumalabas sa iyo. Kung anong input mo sa iyong puso, ay siya ring lumalabas sa iyong bibig. Pangalawa, sabi natin kanina, pagkilala na tayo isang pamilya, pagkilala na isang tunay na kapatiran. Point number 2, pagkilala sa katarungan ng Diyos. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. Sabi niya dito, don't judge a book by its cover, sabi ng isang famous motto. Pero sabi ni Melanie Marquez, don't judge my brother. He is not a book. No? Don't judge my brother. He is not a book. In the Philippine law, kung ating titignan, we have Article 359 of the Revised Penal Code for slander or oral defamation. Paninirang puri. Sabi niya dito, slander or oral defamation is defined as speaking of base or defamatory words with an intention to prejudice another person in his or her reputation. Nasiraan ang kanyang puri, sirain ang kanyang reputasyon. Slander by deed, on the other hand, is an act committed which tends to discredit or dishonor other individual. In some other cases, they call it libel when it's already written. Kapag sinulat mo na, kapag ikaw ay journalist, ay pwede kang kasuhan ng isang libelo. And many other cases, ang lumabas nito, at maraming tao na ang yumaman dahil sila'y siniraan. Kapag kayo ay siniraan, pwede kayong magdemanda. And you can tell your lawyer, gusto ko, demanda natin siya ng 100 million. At kapag napatunayan nyo na siniraan kanya, by law, kailangan niyang ibigay yung hinihingi mo dahil nasira yung iyong reputasyon. At marami nang yumaman dyan. And one of the cases, I don't know if you know this guy, many people, kahit na ako, hindi ko kilala yung tao na to. Hindi ko siya sinisiraan sapagkat it's already published. There is already a case closed with this guy's case. At sabi niya, this is Alex Jones. Ano sabi ni Alex Jones? Nung nagkaroon ng barilan sa Texas, sa Sandy Hook Elementary School, there was a mass shooting last 2012. Sabi niya, he claimed that this is part of the government's act. Bakit daw? Because of the New World Order. Anong ibig sabihin ng New World Order? The New World Order, ang sabi nila, napakarami na nating population dito sa bansa na kailangan nating mabawasan. And there are powerful people who's behind that. Okay, it's a conspiracy theory.
It's not in the Bible. We don't have any basis if it's gonna happen. Pero ang sabi nila, even other people are saying, COVID is part of that act. Kasi kailangan magbawas ng tao, so kailangan mag-imbento ng sakit para mabawasan ang population ng mundo. And this group are also persistent doon sa climate change. At sabi nila, because of climate change, kailangan magkaroon tayo ng sustainability projects, programs, etc. And these people are also identifying themselves as putting a bit of poison in the food that we eat para mabawasan ng mga tao ng paunti-unti. Kung nakakabalita kayo ng fake rice na gawa sa plastic o noodles na mayroong plastic sa loob, at yung pagkain natin ngayon dahil nakabalot sa plastic, sabi nila it's part of their plan. But maybe Alex Jones, one of those, sabi niya, but this is the largest judgment in the U.S. defamation case. You know how much? 965 million for propagating false conspiracy theories about the mass shooting at Sandy Hook Elementary School. In December 14, 2012, in Newton, Connecticut, the perpetrator Adam Lanza fatally shot his mother before murdering 20 students and 6 staff members at Sandy Hook Elementary School and later committed his suicide. At sabi ni Alex Jones, pagkatapos na lumabas yon, dahil siya ay taga-media, inilathala niya at sinasabi niya, this is part of the conspiracy ng gobyerno para mabawasan ang mga tao sa mundo. And after that case, those families involved in the Sandy Hook Elementary shooting, nagsampa ng demanda at nanalo sila for worth of 965 million. If I'm going to compute that, that's about 53 to 55 billion pesos. After this case, Alex Jones declared bankruptcy because of not being able to pay $965 million. Hindi ko alam kung meron po ditong merong nakakapagtabi ng $965 million. No? Let's not try it. Let's not try it. When the Bible is telling us, yung binasa natin kanina, no? Sabi niya sa James 11 and 12, anyone who speaks against a brother or sister or judges them speaks against the law and judges it. Bakit kaya? Nag-iisip ako, bakit kaya biglang pinasok ni James ito? Against the law. Remember, sabi ko kanina, James' audience are Jewish Christians. And they are very, very critical about the law. The 5 books. Sabi niya, kapag ka nanira ka sa kapatid mo, para mong siniraan yung batas. Yung the old law. At kung titignan ko, yung reference nun, you can look at it sa 10 Commandments. Sabi niya dito, huwag kayong sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. It's part of the 10 Commandments. Huwag kayong sasaksi laban o nang walang katotohanan laban sa iyong kapwa. So it's like, sabi niya, kapag ka nanira kayo, ginagawa ninyo ito. You are doing this. You judge or judges them, sabi niya, against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it but sitting in judgment on it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Tagalogin natin, yung who are you to judge your neighbor? Sino ka ba? Di ba? Straightforward Filipino statement. Kapag ka tinagalog mo ito, teka lang, ba't mo ko sinasabihan na ganyan? Sino ka ba? Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tangi siyang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa?
during Jesus' time, it is one of the um, sermon at the Mount. Matthew chapter 7 verse 1 to 5, sabi niya, huwag kayong humatol ng kayo'y hindi hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabing sa iyong kapatid, halika, alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Pag kunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at gayon makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Before you judge others, tingnan mo muna yung sarili mo. Paano natin to maiiwasan? First, kailangan na matuto tayong magparaya. Ephesians says, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Pangalawa, matuto tayong magpasensya. In Colossians, sabi niya, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, huwag niyo siraan. Huwag niyo sabihan sa iba. Kung may problema kayo dun sa tao, ang sabi niya, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Minsan, yung chismis, nanggagaling lang dahil isama ka ng loob, chismis mo. Pangalawa, may inggit ka. Chismis mo. Yung achievements niya, hindi mo makuha. Siraan ko na lang. Di ba? Pangatlo, kung may galit ka talaga, hindi mo nagustuhan yung ginawa sa'yo, mag-usap kayo. Kung magkasala sa'yo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Direct rebuke. Hindi yung, kapatid, alam mo si Joy ganitong ginawa sa akin Walang kaalam-alam yung kapatid na pinag-uusapan siya. Ang sabi ng Bible, direct rebuke. Puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid. Yung mga anak ko, lagi ko itong napapansin sa kanila. Lagi silang nag-aaway. Pero mamaya, tatahimik sila. Biglang magsasabihan, love you, ate. Love you, Marcus. Bakit? Kasi kahit anong gawin mo, hindi mo maaalis yun. Kapatid mo siya. I don't know. Is that normal for people? Sa mga magkakapatid? Sinong may kapatid dito na hindi ninyo inaway yung kapatid ninyo? And yet, sasabihin mo, di ba? Ano magagawa ko? Kapatid ko yan. Kahit ganyan pa yan. Tanggap ko yan. Yayakapin ko yan. Kung meron mang nagkasala sa atin dito, dahil magkakapatid tayo, it is not too late to say, sorry ate, sorry kuya, I love you ate, I love you kuya. Wala hong ibang mensahe ang nais ipakita ang ating pag-aaral ngayon, kundi yung pagbubuklod-buklod natin, yung unity natin bilang pamilya, bilang magkakapatid. Isang pastor, isang member ng church ang lumapit sa kanyang pastor. Ang sabi niya, Pastor, aalis na ako sa church na to. Kasi every time na nag-church ako, napapansin ko, hindi totoo yung mga tao. Hypocrites ang mga tao sa loob ng church. At ang napapansin ko, lagi silang may pinag-uusapan, lagi silang may pinagchichismisan. Siguro mas mabuti para mag-grow din ako, aalis na lang ako ng church. Sabi ng pastor, ganun ba? Yan ba ang Yan ba ang gusto mong mangyari? Yan ba ang dahilan mo? Sige, ganito, bago ka umalis,
gusto kitang ipag-pray kung saan ka mang mapuntang church. Gusto ko lumago ka doon. Sana makita mo yung church na akma sa'yo, yung para sa'yo. Pero bago ang lahat, bago tayo mag-pray, gusto kong hawakan mo tong basong to at ikutin mo ng 3 beses ang buong church nang walang natatapong tubig. So sabi nung member niya, babae ito, sabi niya, sige pastor, hawakan niya yung tubig, dahan-dahan siya, tinitignan niya ang tubig para sure na walang tatapon. Natapos ang unang ikot, walang natapon. Inulit niya, kasi 3 eh. Natapos ang pangalawang ikot, walang natapon. She's so focused. Dahan-dahan. Natapos ang pangatlong ikot, walang natapon. Bumalik siya sa kanyang pastor. Pastor, tapos na po. Wala akong natapon. Sabi ng pastor sa kanya, alam mo kung bakit walang natapon sa tubig? Because you are so focused dun sa hawak mo without looking around you. Dapat, ganun tayo ka-focus sa ating Panginoon, doon sa ating pinangahawakang pananampalataya, without looking at other people's fault, other people's sin, other people's weaknesses. Just focus on what God had given you so that we can continue walking with Him without spilling anything. Salamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita. Panginoon na dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapakita ninyo sa amin. Muli, kung sino kayo at kung ano ang aming kalalagayan. Lord, we are not perfect. We are sinners. But because you died for us, nalinis kami. Nais naming magpatuloy, Panginoon, na malinis, karapat-dapat sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, kung may pagkakataon man na naging matabi lang aming mga labi, hindi kami nakapagpasensya, hindi kami nakapagparaya, nakalimutan namin yung pagmamahal sa aming kapatid. Lord, we're asking for forgiveness. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso. And we would like to confess ngayon, sa araw na ito, Panginoon, sa inyong harapan, linisin mo ang aming bibig. Paalala niyo sa amin, Panginoon, kung paano mo sinuklian ng kabutihan ang bawat kasalanan, Panginoon, na aming ginawa. Panginoon, kung meron man kaming nasaktan ng mga kapatid dahil sa aming ginawa, at hanggang ngayon ay hindi pa nabubuo yung relationship na yon sa aming kapatid. Panginoon, tulungan niyo kami. Give us the courage. Lapitan sila, batiin sila, kausapin sila, napakita ang pagmamahal bilang isang kapatid. And maybe have the courage to say sorry sa kanila. Nais naming manumbalik yung pag-ibig, nais naming manumbalik yung pamilya, yung kapatiran sa aming kalagitnaan. We also want to be focused, O Lord, looking at you, not looking at other people's fault or sin, but just focusing on you and ourselves upang patuloy kaming makapaglingkod, makalakad ng naaayon, makalakad sa liwanag. Sa pangalan ni Jesus. Amen.